Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, finally. Eto na nga po si Torre ay finally natanggap na niya ang kanyang reward. Ang reward na PNP chip na kanya na pong matagal na hinahangad. Ay sus! Diba? Eto na nga po mga kababayan. Finally, lahat ng iyong kawalangyaan ay ma-rewardan na. Lahat ng iyong mga ginawang kalokohan ay matatanggap mo na. O diba? Lupit. Ibang level ka talaga, Tore. At least, hindi sayang yung yung pagpapagod mo, diba? Hindi ako natutuwa ako para kay Tore. Kasi mantakin mo kung sakasakaling hindi siya ginawang PNP chip, naku, that is a sad story. Kasi ginawa mo na lahat, di ba? Lahat ng utos sa'yo na alanganin ay ginawa mo na. Oh. And yet, hindi ka naging PNP chip. Kung gano'n na nangyari, that is a sad story. Pero dahil nga naging PNP chip ka, at least, di ba? Kahit nasira yung pangalan mo, kahit kinahihiya ka ng mga kasamahan mo, o kahit ang taong bayan ikaw ang most hated general in the Philippines, at least worth it naman, naging PNP chip ka. Yun nga lang, hindi ka ginagalang, hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Pero at least PNP chip ka, di ba? I'm so proud of you. Yun na. Gago! Yun ang doon, di ba? At least, di ba? Kahit na, kasi, kapantakin mo, kung hindi ka na nga ginagalang, galit pa taong bahay sa'yo, tapos hindi ka naging PNP chip, masaklap nun. O at least to, di ba, pwede mong isama ito sa kasaysayan ng buhay mo. Na ako ay naging PNP chip dahil sa pagsunod ko ng utos sa Pangulo. Yan lang yun. Yun nga lang mga kababayan, huwag kayong tatabi sa kanya. Baka mamaya kalad ka rin niya kayo. Yeah? Easy. Kasi sabi nga niya, yung yung warrant ay parang parang suggestion lang yan. Bakit kanyo? Kasi 'di ba sabi niya, halimbawa doon sa warrant doon sa KOJC na lang doon sa warrant doon. Hindi sa pangalan ni Pastor Kibuloy, pero si Pastor Kibuloy hinahanap. Tapos nung tinanong kung ba't ganun, sabi ni Torre, magreklamo na lang kayo sa korte. So ibig sabihin, pag ikaw dinampot niyan at sinabi niya na may warrant ka, pagka sinabi mo asan, magreklamo na lang kayo sa korte. Yari tayo dyan. Di ba? Ganon din yung kay Pangulong Duterte. Wala ngang warrant yun. Lang po yun, ano ba yun? Hindi nga red notice yun basta meron na tawag doon hindi nga red notice, hindi nga warrant, and yet binitbit si Pangulong Duterte without any process, without due process. How come? Kaya nga yung talagang mga tunay na makabayan, tunay na mga nakakaalam ng batas, pag hindi nagreklamo sa pagka-PNP chip ni Torre, yung mga hipokrito. Kasi alam naman po na lalo na yung mga abogado, yung tinatawag na due process. Wala nga pong warrant Yung ICC na sinasabi nilang warrant, yan po'y walang kapangyarihan sa Pilipinas. Paano kunwari mag-issue ng warrant ng ibang bansa sa atin? Sasabihin natin na meron itong kapangyarihan. Walang kapangyarihan yan. Kasi tayo naniniwala lamang sa warrant na ini-issue ng ating sariling korte. Kung may court order na may warrant, ayan, okay yan. Wala tayong problema dyan. Kaya lang wala hong warrant kay Pangulong Duterte. Parang diffusion ba yun? Red something lang yun Hindi nga yun na warrant. Interpol yun. Hindi ko nagbibigay ng warrant ng Interpol dahil ang Interpol po ay hindi naman judicial body. So ibig pong sabihin mga kababayan, dinala si Pangulong Duterte doon without warrant. At wala talagang due process na pinagdaanan, 'di ba? Kaya nga ang doon, dapat ang SISTE, red notice, Interpol,
Tapos dadalin mo ngayon sa korte mo, sa sariling korte, sa bansa mo. At yung korte mo na ngayon na magsasabing, oy, tama ito, may warrant to, sige. Siya na ngayon na mag-uutos. Kasi nga, warrant jurisdiction po ang kahit anong foreign body sa Pilipinas. Dapat talagang dumaan sa justice natin, sa justice system natin. Yun po ang talagang dyan, ng mga korte. Wala eh. Pag sila ang batas, sila batas. Wala ka magawa dun. Hindi mo na choice yan. At ang nag-implement yan, walang iba kung hindi si Torre. Gago! Di ba? Sa pagmumukha pa lang ni Torre, bagay na siya sa administrasyon na ito eh. Si Torre, tapos si Yussi Claire, yan. Yan ang tinatawag mo ng reconciliation. Gago! Pakinggan po natin itong mga sagot ng ni Bersamin patungkol po dito sa bagong PNP chief natin. Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Bakit ba mas magaling ka pa? Wala akong may bigay na detalye dyan. You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. Wala naman nagka-question doon. You are not answering the question. Ano ang naging basihan? Hindi naman ako kini-question. We all know that appointing a PNP chief discretion ng presidente. Don't answer the question in a wrong manner. ES. Ang tanong, ano ho ba ang basihan? Bakit niya ito? So, are you telling us na walang basihan? We're not questioning the basis. We're just asking what? Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung kay yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya yung mga ganong operation sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, you must exhibit some level, high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there... Performance? Wala naman pong performance ito. Naalala niyo yung performance niyan? Siya po ay na persona non grata sa may Leyte. Ano pa po? Yung pinagtanggol niya yung dating pulis na gumunong ganun. Tapos pinagtanggol niya, nag-press con siya, di ba? Anong nangyari? Di ba, nag-resign nga siya dahil sa kahihiyan, dahil sa batikos ng taong bayan, kasi pinagtanggol, gumaganon-ganon, yung kalbo. Wala akong performance yan. Ang talagang pinaka-performance lang yan ay yung ginawa niyang kawalangyaan sa Davao. Yung pag-siege ng KOJC, yung pagpalit-palit ng kung ano-ano dyan na nakapulisan sa Davao, yan ang performance niyan. So lahat ng pag-uusig sa mga Duterte. At the same time, yung dahig. So wag na natin pa ikut-ikutin pa. Yan ang dahilan. Wala namang performance na iba yan eh. Maybe other qualities of General Torre that you might have considered. Well, anong qualities ni Torre? Magsinungaling. Hindi Anong qualities ni Torre? Sir, yung sabihin na sa korte na lang kayo magpaliwanag. Kahit walang warrant. Ay, pambihira, Comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Nako, yan na si Eden. Ako, yari.
Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo? Anong bakit? Anong klaseng tanong yan? Anong sagot yan pala? Sir, ang dami pong dinaanan. 1-star general ay 2-star general po ito si Torre. Tapos ano po siya? PNPA. First, sabi nga nila, unang PNP chief na PNPA. Ang dami pa pong dumaan dyan na PMAyer at mas senior pa sa kanya. Mantakin mo, lagpasan ka lang dahil sa sip-sip. Hindi pa madedemoralize yun. Sa private nga di ba sa mga pribadong kumpanya, pag merong sumisip-sip dun sa boss, bakit? Paano mo nasabing sumisip-sip? Yun, umaalembong. Umaalembong ba sa boss? Sip-sip sa boss. Tagabulong sa boss. Di ba? Meron ba nga dyan, kahit lalaki, masahista ng boss. Di ba? O balalay ng boss. Tapos kainuman ng boss. Kahit laging late, kahit laging underperformer na tao, ayun, nalalagay sa posisyon, nagiging assistant ng boss. Kung ikaw nga naman, na senior ka na, matagal ka nang naandyan, di ba? Ang sipag-sipag mo, hindi ka nga lang sip-sip. Hindi ka nga lang madikit. Pag sinabi ng boss na, tara, inuman tayo, wala, umuwi ka. Di ba? Pagka nagaya yung boss ng kalokohan, hindi ka sumasama. So ngayon, hindi ka ngayon kasundo ng boss. Kaya hindi ka ngayon napopromote. Pag may katarantaduan yung boss, ayaw mong sundin. Yeah. Hindi ko naman sinasabing may katarantaduan si Marcos, ha? Wala ako sinasabing ganon. Kayo na lang nagsasabi niyan. Nababasa ko yung mga isip ng mga nanonood. Hindi, di ba? Ito si Torre, alam naman po natin, ang daming nilagpasan nito na mas marami pa po. Kaya nga mas, kung pipiliin nyo yung 5, mas may sinabi ng 5 Kasi yun yung mga senior importante yan sa PNP. Alam mo, sa totoo lang, may naririnig ako na sabi nila, talagang wala na. Wala na talaga. Eto na lang. Bigyan ko kayo ng sample na hindi na-demoralize. Na demoralize ang PNP. Bigyan ko kayo ng sample. Gusto nyo? Tingnan mo. Yung binoto ng PNP at saka ng mga sundalo natin, wala ni isa doon sa alyansa. Doon pa lang, yun ay nagsisimbolo na talaga nga namang wala nang galang o ika nga hindi na nila nirerespeto yung endorsement ni Marcos, 'di ba? Doon pa lang alam mo nang demoralize na itong mga uniform personnel. Hindi lang sila nakakapagsalita dahil alam niyo naman paparusahan sila. Lalo na ngayon, ayan na. Anyone na lumaban o magsalita laban sa kay Marcos, siguradong tatablahin ito ni Torre. Simula na. Simula na ng, ewan ko kung ito ba'y matatawag nating martial law. Hindi ko alam pero tingnan natin kung ano hong mangyayari dito. Sandali, may tumatawag. Naku po, sandali lang po. Mamaya na, sir. Anyway. So, ayun nga po. Ayun ang masasabi natin dito. Tuloy natin. Kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hangin? Palagay ko naman, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals, so they just follow what the commander-in-chief or what the president desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano?
But Diniretso niya na, paulit-ulit si Eden eh. Lahat naman yan, reward. Lahat naman yan, reward. Tingnan nyo na, reward. most promotions are given on merit. So let us assume that this was Lahat naman daw yan, reward. Promotion on merit. Agoy! given on merit because, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made, and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Thank you po. Ira Panganiban, DZRJ. Grabe, no? Matindi talaga itong ginawa ng gobyerno natin. Ako ang na alam nyo, meron tayong mga tropa dyan na kaibigan natin. Mga opisyal, meron din mga nasa baba. Alam ko yung hirap at pagod ng isang pulis. Hindi ho biro maging isang pulis, mga kababayan. Lalo na mga panahon ng holiday, di ba? Wala silang choice. They have to work kahit po may holiday. At napakahirap po dyan. Tinaasan na nga ni Pangulong Duterte yung sahod ng mga pulis. Ang dami namang forced loan dyan sa loob ng PNP. Yung talagang puwersahan kang pauutangin. Paano ka naman di mangungutang nagpapautang sa'yo, napakataas ang posisyon. Di ba? Ay sus, alam natin yan. Kaya nga marami dyan, baon sa utang. Dahil nga kahit tumaas yung kaya tuloy talaga nagloloko pa rin yung iba. Alam niyo, napakahirap talaga maging pulis. Hindi ho biro ang maging isang pulis. At sa dami ho ng sakripisyo, trabaho ng mga naandyan po, talagang hindi mo matatawaran ng kanilang pagsasakripisyo. Oo, may mga tiwaling pulis. Naniniwala ako dyan. Napakarami din po niyan. May mga tarantado at mayayabang na pulis. Marami dyan yung mga nasa baba pero meron din naman nasa taas. Kaya lang, alam mo mga kababayan, mantakin mo para umangat ka sa pagiging PNP chief, kailangan mo lang sumipsip. Hindi sundan yung kung ano man yung kinaugalian na dapat seniority muna at dapat bigyan ng tsansa yung mga pa-retired na. Ganyan yan kasi yung iba dyan, frustrated na kasi aabutan na sila ng retirement, hindi sila naging PNP chief. Bakit? May sumipsip. At yung sumipsip na yun, dahil sa ginawa niya yung mga, sa tingin ng iba, ay alanganing order, pero siya ang sumipsip at sinabing, hindi, ako nang bahala dyan. Ako nang bahala dyan. Basta PNP chief lang ang kapalit. Yeah. Hindi, alam mo kasi, matagal na pong yan, haka-haka yan. Matagal na pong usap-usapan yan. Actually, una ko narinig yan nung panahon ng KOJC siege. Parang may narinig ako na pinangakuan daw, allegedly, di umano, pinangakuan na, sige, akong bahala humulit, bulabugin ang KOJC. Basta ang kapalit PNP chief. Akong bahala dyan na dyan sa Davao. Magpalit-palit ng kung sino-sinong mga opisyal dyan. Basta ang kapalit, PNP chief. Narinig ko na yan nung panahon ng KOJC. At ang according to the kwento, alleged story na ikinuwento sa akin, ay yan daw po ang napagkasunduan. At tapos, after nyan, sumunod naman yung kwento na tungkol po doon kay pinagtibay niya. Sige, ako nang bahala dyan kay Duterte. Dadaling ko yan sa dahig. Kahit anong mangyari. Ako nang bahala. Akong mananagot dyan. Ako lahat. Di ba kaya nga ang tapang niya doon sa nasa Villamor. Sabi niya, ako na ang pinakamataas dito. Dinaig pa si Marbil. Ayan po yung mga kwento-kwento. Alleged po yan. Di umano, mga
mga kwento na nagsasabing pinangakuan siya ng PNP chief. Ibig sabihin, posisyon na PNP chief. Alam mo, hindi naman po yan bago sa Pilipinas. Kung maaalala nyo yung istorya ni Magalong, yung sa SAP 44, di ba? Kung saan sinabihan siya, wag kang jejemon. Wag kang maging, wag mo idawit si Pinoy, gagawin kang PNP chief. Yan po yung istorya na ginawa ni Topacio tungkol sa 44 kay Magalong. Si Magalong, maprinsipyo. Talagang kahit po madamay na ang presidente no, na si Pinoy, dinamay niya dun sa kanyang report. At kaya siya hindi naging PNP chief. Na dapat siya na talaga yung magiging susunod na PNP chief. Ibig sabihin, the reward system in our country is very, very much alive. Ibig sabihin, pag sumunod ka sa utos, ikaw ay talaga nga namang ire-rewardan. Diba? So, may basihan yung mga di umanong mga kwento tungkol dito kay Torre na yung paghuli niya kay Kibuloy, yung paghuli niya kay Duterte, ay merong basihan na talaga na namang yan po ay kung hindi man kautusan ay reward ng ating Pangulo Marcos kay Torre. Yun po ang yan po ang kwento dyan. Ang dapat lang nating maunawaan dito, mga friendship, is simple lang. Even if i-deny ni Marcos na wala siyang kinalaman sa panggigipit sa mga Duterte, wala siyang kinalaman sa impeachment, lahat wala siyang kinalaman, ay hindi niya pwedeng i-deny. Kasi why would you reward the person na gumagawa noon kung wala kang kinalaman doon at kung ayaw mo yun? Ibig sabihin, talagang gusto mo. Iba lang yung sinasabi mo publicly, pero iba yung galaw mo. Kasi tandaan natin there are two Marcos in the government. It's not Aimee, okay? It's Marcos the talk and the Marcos the doer. Iba kasi yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Dalawang Marcos yan, okay? Lagi nating linawin yan. Sino ba yan? Si Marcos the doer o the Marcos the talakera? O the speaker? Di ba? So ano po ba? Sino po ba yon? Kasi nga, iba yung sinasabi ni Marcos Pagka sasabihin niya, wala siyang kinalaman sa reconciliation, gusto niya ganito. Di ba yung kay Tato Nying, lahat, nagkamali kami, nagpaawa effect ka, siya doon, tapos gusto niya ng reconciliation, tama na politika. Kung gusto mo pa ng reconciliation, bakit mo nilagay ang isang PNP chief na talagang kinukundina ng mga Duterte at ng mga Duterte supporter diyan sa pagiging pinakamataas na posisyon sa PNP? Hindi reconciliation ang gusto mo. Gera. Hindi ko sinabing literal gera, Ibig ko sabihin, gerang talaktakan, gerang bangayan. Diba? Kasi yun lang simpleng-simple. Gusto mo pala ng reconciliation di sana naglagay ka ng very professional na PNP chief. Hindi. Ang nilagay mo yung talagang nambastos, dinidisrespect ang mga Duterte, binaboy si Pangulong Duterte, yun pa ang nilagay mo. Hindi talaga reconciliation. So yung script na ginawa ninyo ni Kato Nying, talaga nga namang very, very scripted. Obvious. Hindi ko pa babanggitin dito yung ang laki ng pinagkaiba nyo nung doon sa speech mo bago ka umuwi, di ba? Kesa sa speech mo o doon sa ginawa ninyo ni Kato Nying. Magkaiba. Tinanong nga siya doon kung ano yung hindi niya masagot ng diretso Yung tinanong siya sa bakit bumababa ang trust rating niya. Hindi niya masagot ng diretso, tapos ang tapang-tapang niya doon. Pero doon kay Kato Nying, akala mo parang asong sorry. Reconciliation na. Halatang ginawa niya yung script Pero okay, mag-alala, wala naman nabudol doon. Ang nabudol lang doon, kayo, tsaka yung mga media nyo.
Nabudol. Pero yung mga talagang alam at kilala ka, walang nabudol. Walang naniwala doon sa'yo. Walang naniwala doon sa'yo. Yes, General Torre will be serving 1 year and 9 months, if my calculations are correct. That means he will be one of the longest chief of the Philippine National Police. Disaster yan. People of the Philippines, 1 year and 9 months under Torre. Grabe. Gago! Wala na talaga. Wala na talaga. Yari na tayo mga Pilipino. Sigurado ko yung ating mga kritik ng gobyerno delegates in 1 year and 9 months kung magtagal man. To serve. Does this mean there are going to be more of activities that he has been doing in the past that we can expect in the future, like what happened to the KOJC, the Duterte incident, and all other incidents that General Torre has been involved in? Well, let him show to us. I do not understand too well the question. No? Performance is always depending on the situation. In these kinds of operations of the police, he was given an assignment, yung KOJ, ang sinasabi mo. He went at it like it was an ordinary thing, very professional. So we should praise him for that. There may be other Wow! KOJC, very professional. Very professional. Hinukay ninyo yung sambahan nila, professional. May namatay doon, professional. Habang nagsasalita, binobomba ng tear gas yung nasa likod. Very professional. Yung sinasabi nyo walang dalang baril, may mahabang dala si Torre. Professional ba yun? The mere fact na iba, wala yung pangalan ni Kibuloy doon sa warrant, professional yun? Iba yung address ng warrant, professional yun? How come? I cannot believe coming from a former justice of the Supreme Court. Professional yun? Kababa naman. Ano naman tayo kung professional yun? Operations like arresting a kidnapper, that's another kind of operation. So let us not judge a person on the basis of one that he had done very excellently. Baka yung next na kanya, palpak siya. Ibig sabihin nun, it's not going to be easy for us to predict. Follow up lang. So, serving for a year and 9 months, the longest I remember of a chief PNP serving very long is something like 6, 7 months, 8 months at most. A year and 9 months. Does this mean better stability for the Philippine National Police, considering that you are going to have a chief that is going to serve for quite some time now, na matutuloy-tuloy yung mga proyekto nila? You know, look at it this way. No? All PNP chiefs serve at the pleasure of the President, whether they have a term or not. If the President wants to terminate them, he could do that. But let us just expect that General Torre will be there until the end. That's all I can say. Will be there performing his best until the end. Everybody of us would like to do that ourselves. Thank you, sir. Nako. So ladies and gentlemen, this is the kind of government that we have. Ibig sabihin po mga kababayan, ano po, wala na. Wala na. Kasi
kabaligtaran po ng sinasabi ni ES na professional. Torre is not a napabunot ako. Naalala ko kasi bigla eh. Bubunot ng ganun eh. Naalala niyo yung video ni Torre na bubunot? Yan ang very professional. Kidding aside, yung pagiging sinasabi niyang professional dahil doon sa... Ako hindi ko kasi ako parang simpleng-simple lamang po eh. Yung ginawa niya sa KOJC, that is not very professional. Yung ginawa niya sa Villamor, yung pagdala niya kay Pangulong Duterte sa dahig, that is not professional. A real professional policeman or officer o PNP ay kailangan lahat ng kanyang hakbang ay according to the law. 'Di ba? Hindi yung hindi magreklamo na lang kayo sa husgado. Hindi yung ganoon. Alam niyo mga kababayan, kung ganyan ng ganyan, so anytime because they have power, alam mo yun, they have the man, people, ibig sabihin, they have the police. So, lagi na lang ganun ang mangyayari. They can do whatever they want, then they will say, magreklamo na lang kayo sa korte. Is that a professional way of dealing sa mga Pilipino? Kasi kung nagawa nga niya sa Pangulong Duterte, dating Pangulo, yung ganong klase without passing due process, paano na? Paano na tayo mga ordinaryong Pilipino? Isipin nyo mabuti na. Paano na tayo? Kawawa naman po tayo. Di ba? Ay nako. Alam nyo, ako kanina nagjo-joke lang na congratulations kay Torre na you got what you deserve because you are so sip-sip to the president. Pero mano ito eh. This is a pangit ho itong maisusulat sa kasaysayan natin sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Na yung kung sino pa yung talagang dumisrespect, umalipusta, hindi sumunod sa due process na para madala ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa, siya pa yung narewardan na maging PNP chief. Hindi maganda sa image ng ating bayan. Diba? Oo, sige. Ngayon, you are on top. You are on top. But remember, 3 years. You will be on top for 3 years. But after that, lahat ng baho ninyo lalabas. Lahat po ng inyong ginawang kawalangyaan lalabas. Hindi ho maganda. Kaya nga, napakakalokohan nung sinasabing reconciliation. Napakakalokohan po yung sinasabi niyang gusto niyang ayusin ng Pilipinas at tigil na ang politika. Mr. Marcos, what you did here with PNP Chief Torre is a sign na ayaw mo talagang maayos ang Duterte at Marcos. You simply parang positive reinforcement mo. Alam mo yung aso? Hindi ko sinabing aso si Torre, ha? Pero kasi yung aso, di ba? Meron tayong tinatawag na positive reinforcement. Pag sinabi mong sit, o pag umupo yan, aabutan mo yan ng treat, di ba? That's what you call positive reinforcement. Parang gano'n ang ginawa mo kay Torre, eh. Sinabi mo, tanggalin yan si Duterte. Pagtanggal, inabutan mo ng treat. Ano yun? PNP chief. Actually, inangat mo nga siya, di ba? Bago pa yan, pinangaralan mo pa siya na mas mataas na parang estrella sa katawan. Di ba? Dahil doon sa KOJC siege. Inangat mo pa yung kanyang estrella. Doon pa lang, another way of play dead. Parang sa aso, di ba? Pag sinabi mong play dead, yung aso mang gaganyan. Bibigyan mo, okay. Very good boy. Treat, 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 treat. Bibigyan mo siya ng treat, treat, treat. Parang ganun ang ginagawa mo kay Torre. Hindi ko sinasabing aso mo siya, ha?
Pero yung idea of the positive reinforcement, ibig sabihin, gusto mo yung ginagawa niya. Kasi ganun yun eh, di ba? Kaya mo nga pinasit yung aso kasi gusto mo mag-sit yung aso. Pag sinabi mo play dead, gusto mo mag-play dead yung aso. Kaya mo binibigyan ng reward. Oh. Yung ginawa ni Torre, doon sa kay OJC, kay Pastor Kibuloy, at saka yung dito sa kay Duterte, kaya mo nirewardan, inangat mo yung Estrella, inangat mo pa yung ginawa mo pa siyang PNP chief, ibig sabihin, you rewarded him. Meaning, gusto mo yung ginawa niya. So meaning, ikaw talagang pasimuno nun. Deny ka pa ng deny. Yan ang mahirap sa'yo, Marcos, wala kang yagballs eh. Hindi, totoo I mean, wala kang lakas ng loob eh. Aminin mo na lang, ako yan. Ako yan, akin yan. Akin yan, akong bahala dyan. Ako nagutos dyan, dali niya si Duterte sa dahig. Ako nagutos dyan, hanapin si Kibuloy. Wala kang ganun eh. Hindi kasi si Duterte, di ba? Oh. Sige, gawin nyo trabaho nyo. Patayin nyo yung mga adik dyan. Pag nanlaban, barilin ninyo, patayin ninyo. Oh, pagka na kayo, akin na yan. Ako sasagot sa inyo. Basta gawin nyo yung tama gawin yung legal. Ganon si Duterte. Ako nagutos niyan. Kaya nga nung nasa Senado siya, di ba? Tsaka dun sa Kamara, nung humarap siya, wala siyang deny. Lahat tinanggap niya, akin yan, ako yan. Akin yan, oh. Huwag nyo na yung ibang general, akin yan. Di ba ginano niya pa nga yung inuusig yung ibang PNP chief? Sinasabi niya, hindi, ako yan, akin yan, utos ko yan eh. Oh, yun ang presidenteng may bayag. Oh, dito kasi, sorry I mean, this is not bastos. Okay? Pag sinabi mo kasing bayag, balls, ibig sabihin nun, yung merong lakas na loob, tapang, ika nga. Wala si Marcos dun eh. Simple lang naman sabihin niya, ako nagutos. Gusto ko yan. Tapos ang usapan. Ngayon, people would give their own opinion whether they like what you order or not. Pero the point here, kinargo mo. Sinabi mo, akin yan. Ako ang nag-ano yan. Wala kang ganun. Mayat maya nagpapalusot ka. Politics is para kang ewan. This is ganun eh. Buko sa'yo. Ay, nako. Actually, hindi lang po yun. May dalawa pang tinanggal. Parehong galing sa Duterte administration. Pero gusto niya ang reconciliation with Duterte. Ha? Pero ito, parehong dalawang galing sa gobyerno ni Duterte ang tinanggal ni Marcos. Bukod sa bagong hepe ng PNP, dalawa pang bagong miyembro ng gabinete ang pinangalanan ng palasyo kanina. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, sino-sino pa mga bagong opisyal ng Malacanang ngayon? Yes, JV, mismo nga si Executive Secretary Lucas Bersamin yung nag-anunsyo nitong mga tinamaan po ng balasahan sa gabinete nga ni Pangulong Bongbong Marcos at inalis na nga po si Menardo Guevara bilang Solicitor General at papalitan po siya. Si Menardo Guevara, alam naman po natin, nagaling din po yan sa administrasyon ni Pangulong Duterte, di ba? At ano pa, may issue pa dyan eh. UP College of Law, Dean Darlene Berberabe, na nanumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga sa palasyo. Actually, itong si Berberabe nagtapos po bilang summa cum laude in philosophy sa UP at salutatorian sa College of Law. At hindi na rin po bago si Berberabe sa gobyerno dahil naupo na rin siya bilang Chief Executive Officer ng Pag-ibig. Samantala, sinabi naman po ni Bersamin, itinanggi niya itong sinasabing may kinalaman daw ba itong pag-alis kay Guevara doon sa kanyang pag-recuse o pagtanggi na maging kinatawan o magtanggol sa gobyerno dito nga po sa inihaing reklamo ng Duterte camp sa Korte Suprema kaugnay ng aresto kay Pangulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, naalala ninyo yung siya po ay tumanggi na ipagtanggol ang gobyerno sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte, yung illegal arrest. Mismong abogado ng gobyerno ni Marcos ang tumanggi na i-represent yun. Ayan po yung si Guevara. Kasi nga, yan ang professional. Di ba? Pag nakita niyang may mali,
Pag may nakita siyang sandali. Sabi tayo dito, boss, I cannot represent this. Oh, tanggal. Nakita niyo yung comparison, ha? Comparison na si Torre sumunod sa questionabling utos. Sumunod sa opinion ng iba na mali na utos. Sinunod niya, nirewarda ni Marcos na ang mas mataas na posisyon. Samantalang etong si Solgen hindi sumunod o ayaw niya ipagtanggol ang gobyerno sa kawalang niya ang ginawa nito na pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig. Siya namang itinanggal ni Marcos. You can see the professionalism here, Bersamin. Eto professional eh. Hindi niya tinanggap kasi sa tingin niya alanganin, sabit sa tingin niya, mamalabo. Wala tayong ano dyan. Wala nang ano eh. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Eh. Ba't ko ipagtatanggol yun? Ganon ang dating yan. Professional, di ba? Hindi sumunod sa utos. Ika nga. Hindi uto-uto. Yung isa, gusto ng posisyon eh. Gusto ng posisyon. Wala tayong magagawa. And then, nung panahon nga nito, naalala nyo, DOJ Secretary ito nung panahon ni Duterte, yung mga desisyon doon, very professional. Kasi nga, si Pangulong Duterte, napaka-professional niyan. Kung ano yung nasa batas, yun ang ating sundin. Hindi porket ikaw ay in-appoint ko dyan, mag-lean ka toward my decision o what I want. Hindi ganun. Ngayon, ang DOJ, ganun eh. Dati yung DOJ, hindi ganun. Talagang kung ano yung tama, yun ang sundin natin. Ibig sabihin, kung ano yung pinresintang mga ebidensya, at doon kayo mag-judge ng, magsabi na, may probable cause yan. Kasi in the long run, kayo rin na magdedepensa niyan sa korte. So make sure you're doing it right. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto si Solgen, siya na magdedepensa sa korte. Abay, kaya niya siguro malamang, bakit hindi nirepresent ang gobyerno? Dahil alam niya, mahina ang argumento ng gobyerno laban dito sa sinampa ng mga pamilya Duterte na pagdala sa dating Pangulong Duterte sa dahig. So nakita niya yun. So inayawan niya yun. Ngayon, kita nyo, si Torre na sumunod sa utos, nasabit na utos, mukhang malabong utos, mukhang illegal na utos, na-rewardan ni Marcos. At ito namang isang nagpaka-professional at sinabi niyang, sandali, medyo delicate yan. Ganun, ayaw mo sumunod? You're out. You're out. Kita nyo? Now tell me, E.S. Bersamin, is this what you call professional president? Or matatawag mo bang professional ang ating presidente? You understand, people of the earth? This is such a pathetic. ICC, sabi niya, wala raw pong kinalaman itong insidenteng ito doon sa Wala daw kinalaman. Bulahin nyo lelong yung panot. Bigla mo tatanggalin sa posisyon dahil sa ganun, tas walang kinalaman. Agoy! Sinong binola mo? Agoy. Kay Guevara po bilang Solicitor General. Samantala, bukod po kay Guevara ay tinanggap na rin po ni PBBM itong resignation ni Commission on Higher Education Chairperson Popoy de Vera. Ayon kay Bersamin, nakadalawang termino na rin daw po kasi itong si Popoy de Vera at panahon na para mag-appoint. Siya din to, dati rin tong appointee ni Pangulong Duterte, tinanggal din. Kahit walang kinalaman. Ang dahilan lang, hindi kasi masyado na siyang matagal dyan. So, dapat na siyang palitan. Yun ang dahilan. Yun ang binigay na dahilan. Matagal na daw kasi siya dyan. Pangalawang termino niya na yan. Ganun na po ba ngayon?
basihan para ikaw ay ma-retain sa isang posisyon. Di ba? Kailangan mo ng di ba? Sana lang. Sana lang po ay sana maging tayo. Hindi diyan, hindi tungkol diyan, but based on performance. Ng bagong pinuno, papalitan po siya ni CHED Commissioner Dr. Shirley Agruvin. Samantala, meron naman pong sinabi rin si Bersamin na pinagsusumite itong mga pinuno ng mga GOCCs, government-owned and controlled corporations, yung mga pinuno nito ng courtesy resignation. Hindi pa binanggit ni Bersamin kung ilan na nga po yung mga nagsumite ng courtesy resignations. Pero pagtitiyak po ni Bersamin na hindi po sila aalisin hanggat wala pa pong napipili o na-appoint na mga bagong kapalit. Balik sa'yo, Jiggy. At Marian, gaya ni Chairman Popoy de Vera, meron ka bang info kung may ibang tinanggap na resignation o yung hindi na tinanggap tuluyan ng Pangulo? Jiggy, kinumpirma nga rin ni Bersamin na dinecline o hindi po tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos itong pagbibitiw resignations nila Interior Secretary John Vic Remulla, yung kanyang kapatid po na si Justice Secretary Boying Remulla at ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Yan muna ang latest dito, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Malacanang. Ayan. So, ayan, kitang-kita natin mga kababayan na talaga nga namang matinding kabalastugan ng ating gobyerno ngayon, no? Ewan ko. Pero grabe ho, dito talaga mapapatunayan mo na pambubudol lang yung ginawa nila ni Katunying, di ba? Walang reconciliation sa utak ni Marcos. Wala siyang plano, di ba? Wala siyang plano na kaya ay nako. Anyway, yun lang po. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po mag-subscribe po tayo kasi alam nyo naman, di ba? Yan, no? Ang nanonood sa atin ay ang subscriber sa atin habang nanonood ay 52% ang hindi nakasubscribe. Ang subscriber naman natin habang nanonood ay 47 o 48%. So, ibig sabihin mga kababayan ay marami sa nanonood hindi man lang nagsusubscribe. Paano nyo po mapapanood ang ating video kung hindi kayo nakasubscribe? Kailangan po nakaklik pa nga yung notification bell para masigurado ninyo nakasubscribe kayo at ma-inform kayo pag merong tayong video. Abay, pambihira ko, Baka naman po pwede. Kung pwede lang naman po. Ako naman po yung nakikiusap lang. Libre lang naman po yan. Wala na pong bayad dyan, ha? Pangalawa, mas on time ang mga update natin sa Facebook at saka sa TikTok. So baka naman pwedeng mag-follow na rin po kayo sa Facebook. Yan po yung ating bagong Facebook, Banat by 2.0. Dahil po ay, alam nyo naman, itong Facebook na itong gulo-gulo. Yung kaka 1 million ko lang na Banat by na page, ay bigla nilang sinabing impersonator daw ako. Anak ng wewe naman yan. Paano ko nag-impersonator? Tapos dyan din sa TikTok. Dyan, maganda rin dyan. Para habang nagsaswipe kayo sa TikTok, meron kayong makikitang mga produktong maaari nyong bilhin. Yung TikTok, puro na lang produkto. Dyan. Pag nag-swipe ka na dyan, maybe pinapanood ka mga gandang video, di ba? Kesa na yung video na papanood mo, yung mga produkto. Tapos, bigla ka na lang mapapa-add to cart. Yari ka talaga dyan, Anyway, maraming salamat po, Sana po, suportahan nyo, ang atang patuloy na paggagawa ng mga content dito sa Banat Bay. At maasahan ninyo, walang fake news. Maasahan ninyo, pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. At maasahan din nyo yung tunay lamang ang ating ibinabalita at walang dagdag bawas. Tayo'y malaya na nagko-komento at whether ito'y nasa ang panig pa man, nasa Marcos side, so Duterte side, nasa Pinklawan side, ang ating pong komento ay naayon po sa kanilang ginagawa at hindi sa kung sino sila at kung anong kulay nila. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.